kabayan ho, Danny Buenafe. Sir Danny, magandang umaga po at magandang umaga sa tagapakinig at panood ng Yun. Kabayan. Oo, thank you very much ha. Unang-una, kasi alam ko, marami ako talaga yung mga sad story naririnig ko. Bika yung offline natin, cam natin na nag-uusap tayo. Yung mga nagiging biktima, di ba? Dahil lalo na yung mga talagang medyo sagad sa hirap, yung medyo marami ang pangangailangan, syempre, nai-entice sila, no? At willing silang talaga mag-take ng chance na mangutang, no? For now, ano ba ang parang ang parang advice mo, kasi parang sinasabi dito mag-research kayo muna ng mabuti bago kayo mag-online na pag-utang. Ano ba ang magandang sabihin mo dun sa mga mostly nabibiktima nito, Tony? Magandang tanong yan, Sir Danny. No? Actually, Sir Danny, talagang talamak yung mga online lending applications ngayon. O, yun. Sa cellphone mo na lang, makakautang ka na. No? Kaya nga, mula sa iyong napaka-convenient cellphone, eh. napaka-convenient. Pero dahil talamak na po to at talagang medyo may mga pagkakataon na hirap tayo sa buhay, Yes. kailangan humiram ng pera, ang masasabi ko po, unang-una, ang isa po talagang red flag, no, na wag nyo nang ituloy yung pag-utang sa application na yan. Pag po dinownload nyo yung application, Okay. tapos hinihingi sa inyo yung permiso nyo para magka-access sa phone book nyo, sa photo gallery, Oo. sa social media nyo, wag nyo na pong ituloy yung pag-utang sa online lending application na yun, no? Kasi itong mga application na to, sila po yung nang-debt shame, no? Oo. Eventually, kapag hindi po kayo nakabayad, Yun na nga. ang gagawin po nila, i-access po yung phone book nyo. Ite-text po yung mga katrabaho ninyo, ite-text yung mga kapamilya ninyo, Nako. at Oo. doon po sasabihin na estapador tong taong to, hindi nagbabayad, malaki na yung utang, Oo. sana sabihin nyo na magbayad itong taong to, no? Oo. So kahit yung mga ite-text naman po ay hindi yung guarantor ng utang. So hindi nagbigay ng permiso para i-contact, Sir Danny. Meron din po na natanggap namin sa National Privacy Commission, pag hindi kayo nagbayad, i-access yung social media nyo, magpo-post, no, ng inyong litrato na medyo hindi ka nais-nais o yung hindi para sa publiko. Oo. At sasabihin nga, no, na hindi nagbabayad itong taong to. Ito po Oo. ay mga paraan para Ma-detect ma-coerce. nyo rin, no? Para at least malaman nyo. Kasi sinasabi mo, pag ganyan humihingi na ng mga personal information, yung mga sabi mo, nga phone book na access nila, magduda ka na. So, paano mo malalaman kung ano yung legit na online na lending institution? Ay, yun nga, Sir Danny, no, dapat Oh. ang mga hinihingi lang ng isang online lending application, Oh. enough na ho yung pangalan mo, yung address mo, at Oh. saka yung telephone number, tsaka yung guarantor, kung sino yung Pangalan, guarantor mo. ano muna, yun lang, pangalan. Address, Address o kung lang. hinihingi po nila minsan yung trabaho nyo, Oo. sweldo, yun naman po ay para kailangan Basic sa lang. Oo. na basic information, yung tinatawag nating know your customer, know your Oo. client, no, para ma-assess po nila kung may kakayahan po ba itong taong itong magbayad. Pero hindi na po kasi tama kapag ang hinihingi na sa inyo yung permiso para ma-access nila yung phone book nyo ho, yung photo gallery. Kasi tatanungin po natin ang sarili natin, bakit po nila kailangan ma-access yung inyong phone book, ang inyong photo oo. gallery? Wala naman pong rason or purpose para po Oo. bigyan natin sila ng permiso para mapuntahan po itong mga phone book at photo gallery. Tsaka, Sir Danny, dahil online na po lahat, magtanong po tayo, no, mag-research tayo, magbasa tayo tungkol sa online lending application na to. Dahil sa tulong rin po ng ating mga kababayan, talagang may mga comment na hindi maganda yung experience ng taong ito So, patungkol iba-validate mo. para Dapat. ma-validate, para matignan na. Kasi, Sir Danny, gusto ko lang pong linawin, no, hindi po lahat ng online lending ay gumagawa ng debt shaming practices, no. Oo. Meron po talagang mga lihitimo, yung Kaya maaayos nga, po yun ang gusto kong malaman para malaman nila yung tamang impormasyon na yun. Sabi mo nga, mga basic lang dapat. Pangalan, trabaho, address, yun lang dapat. Yes, Sir Danny. Tapos tignan po rin natin kung rehistrado po ba ito sa Securities and Exchange oo, isa Commission. yun. Oo. Dahil po nire-require na rin po ngayon ng SEC na magrehistro po sila. At gusto ko rin pong sabihin, meron rin po kaming listahan sa NPC nung mga pinatigil naming online lending before at kung binigyan ho ba sila ng permiso uling mag-operate. Kasi kung sila po ay suspended na o hindi na po allowed tas nag-ooperate, isa na rin po yung sign na talagang medyo lumalabag sila sa utos at batas, no? Oo.
Pero may ginagawa ba tayong, let's say, aksyon doon sa mga shady o yung mga questionable na mga lending app na yan, para masawata at matigil na yung kanilang ganyan, mga shaming campaign na yan, yung hindi makabayad. Meron ba tayo na sampulan na? Mga Madami na Sir Danny, no? In fact, simula 2019 po, ang National Privacy Commission nagresolve ito ng mga 2,000 cases patungkol sa online lending. At in fact ho, nung 2021, mag-2021, may mga na-cease and desist order na po yung National Privacy Commission ng marami-raming listahan po ng mga online lending. Napasara o napasara po, napatigil. Meron ba na pakulong? Wala pa pong napakulong, pero tinanggal po sa Google Play or sa Apple Store yung kanilang mga application. Okay. So hindi na available for download, no? In fact, recently rin po Sir Danny, yung Korte Suprema naglabas po ng desisyon patungkol doon sa kaso ng Fcash, no? Ibig sabihin, binavalidate po yung desisyon ng ng National Privacy Commission patungkol doon sa violation na ginawa ng online lending application Sino na yun. tumutulong sa inyo dyan? DICT? Ano po, nakikipagnayan kami sa DICT, sa CICC, sa PNP po, sa DOJ, at saka actually sa SEC rin po, no? NBI ba, din dyan? Di ba may mga cybersecurity group din sila? Yes, tumutulong rin po ang NBI sa amin, Sir Danny. Lahat po ito talagang para mapaigtig yung aksyon namin laban sa online lending. Kasi nga po, may panahon talaga na sobrang dami ng nagre-reklamo, nabibiktima. Kaya yun po ay tinutukan namin at nagkaroon nga po kami ng joint working group sa mga ahensya po ito. No? Attorney, bigyan mo ako ng idea. Kunwari, talagang legit naman ito na lending app, no? Ano ang dapat terms? Kunwari, tuutang ako ng mga 5,000 pesos. Ano ba dapat ang yung parang, kunwari, timeline? Kunwari, 1 week, kung hindi ako makabayad, o 1 month, magkano lang dapat ang interest? Para at least doon guidance lang mga nakikinig ngayon. Nako, Sir Danny, patungkol naman sa interest kasi may iba naman po yung rules natin dyan, no? Patungkol sa kumbaga yung interest ba is sobrang laki. Meron lang pong cap na binibigay, no? Unfortunately, Sir Danny, hindi ako makapag-comment kung ano yung tamang interest dahil hindi po yan ang concern ng National Privacy Commission. Baka po maunahan po natin yung ibang ahensya. Pero meron lang pong tamang porsyento ng interest, no? At dapat kung in terms po sa terms and conditions, Sir Danny, dapat yun nga ang concern natin, yung personal na impormasyon natin gagamitin lang para sa tamang pangolekta, no? Okay. Kasi po ang nangyayari, Sir Danny, hindi po ang National Privacy Commission hindi niya po pinapakialaman ng interest dahil iba pong usapan po iyon, no? Hindi po sa National Privacy Commission I understand. Oo. So yung mga illegal sites na ganyan, talagang ang parang lang nila, ang modus lang talaga nila, parang hindi ka makabayad kasi syempre gipit ka na di ba? Hindi ka makabayad. So para mawawala na rin yung utang, makukuha na rin nila kasi ipapahiya ka na di ba? Through social media at saka yun na nga yung reputation mo sisirain na. Yun lang ang habol talaga nila doon para somehow di ba? At saka sabi mo kanina tinatarget talaga nila kung sino yung mga gipit, no? Paraan po nila yan, Sir Danny, para ma-coerce yung tao na magbayad, no? Kasi nga hindi ka nagbabayad ng utang mo. So dahil diyan iko-contact ko yung katrabaho mo, papahiyain kita na hindi tama, no? Mali yung ganong practice. At talaga pong medyo ang mga base ho sa datos namin, ang mga nagrereklamo po at nabiktima, no, at yung umuutang sa mga online lending, ito po talaga yung medyo hirap po talaga sa buhay, no. Yung mga talagang kapit sa patalim, yung kaya nga kailangan yung sa panahon na kailangan umutang ng 10,000, 5,000, 1,000, pero yung magiging interest sobrang laki tapos pag hindi pa nakabayad, pahihiyain pa. Yun ang talagang maling gawain po, no, dahil nga kinukwento ko nga sa iyo, Sir Danny, nakakaapekto yan sa mental health ng isang tao. Yun na nga. Nagiging sanhi na mawalan ng trabaho Mental yung stress. isang tao. Yes. Nagkaroon rin ho kami ng sitwasyon na yung nagreklamo sa amin, nakunan siya dahil sa natanggal sa trabaho, dahil sa pahihiya nung nangungulekta ng utang, no? At talagang umaabot sa punto na nasisira yung buhay ng isang tao. Dahil nga gipit na, tapos biglang papatawan mo pa ng mataas na interest. Bukod doon, papahiyain mo pa sa social media, sa mga katrabaho. Yun po talaga ang tinitignan namin dahil maling-mali po talaga yun, no? Pero paano nila na-detect, no, kung sino yung mga nangangailangan? So, ibig sabihin, meron din sila mga monitoring o tracking ng mga potential na ito mga bibiktimahin natin? Posible po,
po no na sa mga ginagawa niyo po sa inyong social media, yung algorithm niyo, dahil ito pong mga Importante online talaga lending yung- siyempre tinitingnan rin po nila yung user behavior no. Ngayon kung natitingnan yung user behavior, medyo nakikita na itong taong to medyo gipit or siguro ang sinesearch mo paano umutang, saan pwedeng umutang. So doon talaga minsan ipapakita Vulnerable yung ka na, Oo, ibig medyo sabihin. alam na nung online lending na ito yung medyo magandang pakitaan ng advertisement para ma-entice na umutang, no? Ano ito, parang grupo din ba nito ng mga sindikato rin na medyo may alam sila sa ibig sabihin walang pinipili na age bracket yan no? Kahit sino pwedeng basta makita lang nila nagipit ka, ka na, target ka. Dati Sir Danny, ganun no, pero ngayon alam ko over 18, kailangan over 18 ka para makautang ka. Pero alam ko ho, iba't ibang kumpanya yan no na nagsulputan dahil nga nagpapautang. Dahil madali lang naman ho gumawa ng isang aplikasyon na ila-launch mo sa Google Play o sa Apple Store. Ang ganun ba? Madali lang ba? May I-establish kailangan ka lang yung site mo, website? Parang not ganun? necessarily na website, Sir Danny. Ano lang, may app ka lang, no? Mabuo mo yung app, mapayagan ng Google at ng Apple, ma-reach mo lang yung certain requirements, tapos pwede mo nang i-download, no? So medyo dati nga hindi nga required ang SEC registration para mag-operate. Pero dahil nga nangyari na po itong mga debt shaming, yun po ang isang naging regulasyon no na kailangan marehistro sila. So hindi po natin masabi kung ito ay sindikato, subalit alam po natin na talagang maraming kumpanyang nagsulputan patungkol sa pagpapautang online. Dahil nga napaka-kumbinyente. Lahat po ng tao meron ng cellphone, no? smartphone, Madaling i-download. Kaya kailangan po talaga mag-ingat tayo, wag po basta-basta i-allow. Ano po yan Pag download mo, tatanungin ka, do you allow us to access your phone book? Do you allow us to access Magduda your ka na. photo? Magduda ka na po. Wag Pag mo na pong hinihingi yung ituloy. ganon. Okay. Oho. And then, sabi mo, mag-double check ka na kung rehistrado to ng SEC. Yes, Securities Sir and Exchange Danny. Commission. Isa yan sa mga, parang, let's say, yun na nga, yung mga more or less guideline na to make you feel na secure ka doon sa utang. Diba? Tama ba? Tama, Sir Danny. Kasi, ibig sabihin, pumasa po sila sa requirements ng Securities and Exchange Commission. Tignan na rin po natin kung wala bang kaso itong online lending application na to sa National Privacy Commission o sa ibang ahensya. Doon po natin kasi malalaman na ibig sabihin, okay pala itong online lending app na to dahil maayos ang reputasyon, hindi po wala pong practice na ng shame ng tao, no? So, yun po yung mga dapat nating tignan dahil once po nabigay nyo yung inyong permiso sa inyong telepono, yung cellphone po ko natin kasi ngayon, parang yan na po ang ano ng buhay natin, kadikit ng buhay natin. Kaya mag-ingat po tayo, no? Parang ganyan din sa mga online, sa mga bank transaction, di ba? Dapat huwag ka magbibigay ng mga bank records mo kasi yun, nanakawan ka naman sa online mga bank account mo, di ba? Yes, Sir So Danny. in the same manner, pag ganyan din ang mga halos hinihingi, yun na nga, magdo-double check ka. At saka hindi mo na sasagutin, di ba? Wag na po. Huwag ka na tapos binanggit mo kanina yung grabe mental stress, may mga nakunan pa. Alam ko nga may mga iba pa nga, may mga suicidal instinct pa Tama ba 'yon? Sir Attorney, Danny, may kasi mga ganun din kayo feedback? Meron talaga nangihingi rin ng pag nagreklamo nangihingi po ng moral damages dahil nga po kinukuwento nila hindi po sila makatulog sa gabi, napapabayaan po nila yung kanilang health, pati ho yung kanilang pamilya dahil nga ho. Imagine mo Sir Danny, i-contact ba naman ng work mo at sabihin na may utang tong taong to, di ka nagbabayad. Kontakin yung magulang mo, kontakin yung mga kamag-anak mo at Pati sabihin anak mo, na siguro. pati anak mo at hindi ka nagbabayad. Talagang maano yung utak mo. Ibig mo sabihin, ikaw isang tao, naghahanap ka na nga ng paraan para mabayaran yung utang mo, tas may kalaki pang pahihiya sa'yo. Talaga hong maaapektuhan ka niyan, Sir Danny. Kaya, yun din po, talagang nakakaawa po yung mga naging biktima ng online lending apps na ganito yung practice po ng pangungulekta ng utang. Oo. So gusto nating puntuhin ngayon, so far are we on track in terms of para masawata o matigil na itong mga illegal debt collection at how can we better protect them? Moving forward, gabi mo kasi mga 2,000 cases na meron naman napanagot pero napuput down lang sila Ibig sabihin, gusto ko malaman yung mga ganyan na what will make them feel na hindi ko na pwede ito gawin kasi mukhang mainit sa akin. Sir Danny, actually, over the years naman, makita natin na bumaba na po yung kasong natatanggap ng NPC. Actually, nung 2025 po, mga nasa less than 30 po yung natanggap natin.
from the So 2021. nagwi-wane na ang numero, nagdidwindle. Nagdidwindle na, sir. Dahil nga po, Oh. I think it's a reflection ho nung talagang Active trabaho campaign. na ginagawa ng NPC, ng DOJ, ng SEC, Oh. DICT patungkol po sa online lending, no? Oh. At medyo natuto naman na po yung mga online lending, no? In Oh. fact, may mga sumunod po sa alituntunin ng SEC, ng National Privacy Commission, nagrehistro, inayos po ang mga kaso sa National Privacy Commission, yung iba na pa-take down talaga. Pero moving forward po, patuloy naman po ang NPC, no, sa pag-educate ng ating mga kabayan, no, ang ating mga kababayan, no, na unang-una tulad po ng ganitong oportunidad, pag po nakita nyo yung mga ganong senyales, wag nyo na pong Oo. ituloy. Ngayon po, kung kayo po ay naging biktima na, bukas po ang National Privacy Commission. Ang opisina po namin ay dito lang ho sa Quezon City, pero pwede rin po kayong kumontak sa aming mga social media. At even po, pwede rin po kayong dumiretso sa Securities and Exchange Commission. Pwede rin po tayong pumunta sa NBI. Marami pong avenues po, no? Meron ba kayong hotline? Ang Meron. NPC, para at least for those who are listening now, let's say, feeling nila, mukhang ako na goyo ako nito. Meron po kaming landline, no, Baka pwede available mong po yung banggitin. information na Oh. ipapakuha ko lang po yung Sige, sige. Yung hotline yung nyo. hotline number namin, no. Pero Okay. yung aming pong social media, Facebook, very active po kami diyan. Okay. Sa pagsagot, no, maging sa info Kung at may mga queries ba? privacy.com. Tama. Oh, yes, Sir Danny, meron po kami natatanggap ng mga tanong patungkol sa online lending, kung Oo. tama po ba ito. Kung in fact, meron na rin po kaming mga pinapublish sa aming website para po mabasa ng ating mga kababayan patungkol sa online lending. Kung ano ba yung tamang alituntunin at gawin, sundin, tignan para makasigurado tayo na hindi po ito yung mga online lending na nagde-debt shame. No? Okay, pero sabi mo kanina, tinitingnan din yung age, no? Pag 18 and below, definitely hindi yan pumapasa. At Pag saka mga- dapat po hindi. Kasi sa Oo. batas, Sir Danny, Kasi kung baka ikaw may ay mga ibang below estudyante, 18, baka may mga ibang estudyante nakikinig na gustong mangutang, kala nila, yun nga, na baka pwede rin sila kasi ma-victimize, pero hindi pala pwede dapat pag po 18 kasi below. sa ilalim ng batas po natin, no, ang isang minor hindi po pwedeng umenter yan ng isang kontrata. Okay. So ang pag-utang mo sa isang online lending kontrata po yan. Meron kang contract between you, the borrower, tsaka yung online lending app na lender. So kumbaga wala kang proper consent. Kung payagan po yun ng online lending tas below 18 ka, mali po yun dahil ang sa batas po Doon, natin ang pwede nakaburin minor doon yung online lending. Doon, pag nalaman maling na practice po yun, no? Maling practice po na payagan ng below 18. Oo. Again, Sir Danny, linawin ko yung concern po namin yung sa privacy practice nila, no, yung pagproseso ng datos. Yung sa utang po, ibang usapan po yan, hindi po sa NPC yan. Ngayon, kung nag-mediation sila sa amin or sa proseso ng kaso, magkasundo sila na ipapatawarin na yung utang, wala na. Nasa sa, ano na po yun, nasa online lending app at saka doon sa umutang, no? Gusto ko lang makakuha ng idea doon sa mga nakukuha yung feedback dito sa mga nabibiktima. 'Di ba? Sabi mo, naging biktima ho ako nitong debt shaming. Ibig sabihin, ano yung mga regular na ginawang term sa kanila? Kunwari, sinabi nila, nagbayad na ho ko. Ganun ba? May mga ganun bang feedback na nagbayad na ho ko, tapos akula ko na lang ganito, tapos kailangan tapusin ko ng 1 linggo. Ganun ba? Tapos doon na sisimulan yung shaming? Iba-iba, Sir ano yung Danny. mga feedback? Meron yung talagang hindi ka lang nakabayad ng 3 araw, 5 araw, Ganun na? ikokontakin ka na. Haharas ka na? Iaharas ka na. Merong nagbayad ng pauna o pangalawang installment, hindi ho nakabayad sa ikatlo, ikaapat, Oo. iaharas ka na. So, iba-iba, no? Wala ho. Para maobliga ka talaga? Para maobliga ka kasi talagang iniisip nila pag ikaw ay pag nakontak ko ang pamilya mo, napahiya kita, mafo-force ka magbayad. So, wala silang pare-parehong terms. Depende po dun sa mga practices nilang pagkongolekta kung anong tingin nila ma-force yung tao magbayad, mag-coerce yung tao magbayad. Pero doon no? ba sa mga feedback nyo, marami talaga na obliga na rin magbayad? Para lang maiwasan na hindi na sila i-shame, yung pahiya. Or yun na nga, sirain o haras sila. Meron ho nag-attempt na Napipilitan na. magbayad, mag-attempt na ho, no, na talagang nakikiusap na magbabayad na po ako. Pero subalit kahit nagbayad na nung pang ilang installment, dahil nga rin sa medyo hindi po agad makabayad ng buo, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkanilang pag-debt shame. So iba-iba po, talagang meron yung hindi ka palang nakabayad ng initial payment, meron yung nasa panghuling pambayad ka na ng utang mo, dahil nga
gipit ka sa pera, hindi ka nakabayad, sinisimulan na po nila yung debt shame. So, medyo iba-iba po sila ng naging modus, no, sa pagsisimula kung kailan mag-debt shame ng isang tao. Pero for now, at least yung good news doon, hindi na ganun katalamak as was before, di ba? At sabi mo nga, nagdwindle na rin yung numero ng 2025. So ano bang tingin mo for this year, 2026, talagang we will remain active in talagang tracking Of itong course, Sir mga Danny. illegal activities? Oo. Tingin mo ba, meron talagang marami pa at saka siguro this is the time na warningan mo yung mga nag-engage pa rin sa ganyan? Oo, no, Sir Oo. Danny. Oo. Of course, sabi ko nga ho, kahit bumaba na po yung numero ng kaso, tuloy-tuloy na naman pa rin po ang National Privacy Commission, no, na sa pag-educate ng ating publiko, no, umiikot kami sa bansa para sa lalo na ho kasi ang target po nila yung medyo Oo. gipit at nangangailangan ng pera, no? So Oo. pumupunta po tayo sa mga barangay, sa eskwelahan Tama. para po yung mga magulang at ating ma-inform, no? At syempre tuloy-tuloy po kami sa pag-obserba kung meron bang nangyayaring pag-post ng mga online lending application sa social media. Yeah, yun. Kung Oo. meron bang silang pag-post na hindi dapat ginagawa, no? Tinitingnan po rin po 'yan ng NPC at patuloy rin naman po kaming pagtanggap ng kaso, gawa po ng mga information campaign patungkol po sa online Yun na nga, lending. baka kulang ng awareness Oo, no? Siguro yung info drive, you have to talagang somehow Talagang maging ina-up naman po comprehensive. namin, no? Yung ganito, yung guesting mo dito sa mga ganitong radio or TV, di ba, mga current affairs programs will help. Yes, Sir Danny, kaya maraming salamat po sa kabayan, sa inyo, sa DZMM, no, for having us dahil malaking tulong po ito sa ating mga Oo, tagapanood, mga nakikinig, sa mga nakikinig po, no. At ayun nga po, sa ating mga online lending application, sa mga kumpanya, talaga pong nakatutok kami. Hindi po namin pinababayaan yan dahil wag po nating abusuhin yung sitwasyon ng isang Pilipinong nangangailangan, no. Tayo po ang isang tao po ay umuutang para po matulungan sa buhay. Wag na po nating mas lalong pahirapan ang kanilang buhay. Okay, nako, ang daming feedback siguro. Bigyan mo lang ng kasagutan yung iba, no? Ang dami ng mga nag-phone in. Alam ko, sabi ko, very hot issues Ito, galing kay Sarah from Los Angeles, California. Sabi niya, dito sa amin, through credit score or social number, kung approve ka or hindi, nasa iyo. So, tingin mo, sa Amerika to, no? Parang at least ginagawa niyang comparison na hindi ganun kadali ma-approve yung kanila. May social medyo number na iba po hinihingi. yung sitwasyon natin dito sa sa Pilipinas, no? Oo. Okay, ito sabi naman, ito na itanong na natin. Sabi tanong ni Robert Malelang, paano ho mairereklamo pag may harassment na ginagawa online lending? Yun na nga, sabi nyo. Ayun diba, po, pwede po kayong tayong website? pumunta sa aming website sa privacy.gov.ph po, no, o pumunta po sa Facebook po sa National Privacy Commission at may magsasagot naman po doon kasi pwede na pong online ng ating application ng reklamo, no? Para po mas madali, lalo na po doon sa mga wala sa Metro Manila, tumatanggap na po kami ng reklamo online. Marami rin ba sa probinsya? Marami rin po. Hindi lang sa Metro Manila? Hindi lang po o sa NCR? Metro Manila dahil nga very accessible na po yung mga online lending application sa telepono mo lang. Basta may telepono pa at internet, talagang makakautang na po yung mga tao, no? Okay, ulitin lang natin kasi importante itong binanggit nyo. Pag ang hinihingi na ho sa inyo at kayo nangungutang online, yung mga supposedly access sa inyong phone book, sa inyong photo gallery, magduda na kayo. Magduda na po kayo, no? Huwag na kayong tumuloy sa Huwag na pag-uutang. po kayong tumuloy sa pag-uutang dahil paulit-ulit po namin sinasabi sa mga online lending, yung pagproseso nyo po dapat lang yan. Pangalan? Proportionate lang sa kailangan nyo. So, usually ito po yung know your customer, pangalan, address, trabaho, sweldo, yung guarantor nyo, yung numero ng guarantor nyo, ID, kasi kailangan naman i-verify yung identity, no? Pero beyond that po, medyo na yan, kabahan na po tayo, no? Mag-isip-isip na po tayo. Okay, meron ito. Maganda yung concern ni Sergeant Putik. Sabi niya, delikado yan. Pag naka-aberya na yung money transfer, wala kang physical office na pwede puntahan, unlike bank apps. Meron na actually required na po sa SEC na may registered address po sila, no. So yun naman po pwede nating ma-contact po doon yung mga online lending applications. Okay, tapos Pasyal Gala, sabi niya, lending apps are very susceptible sa mga hackers, talagang hindi safe. Of course, Tama no. naman.
Yun po, yung safety, nire-require po natin ng ating mga controllers, yung mga apps na meron po silang security measures. Pero tama po yun, talagang wala naman po kasing masasabing 100% safe online, no? Kaya kailangan rin po mag-ingat po talaga tayo sa binibigay nating datos, no? It's a change of mindset din po. Dapat di lang po bigay ng impormasyon, no? Okay. Nako, maraming salamat. Medyo kapusta kasi tayo sa oras. Thank you very much sa ating mga 12,000 YouTube viewers ngayon na nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat, Attorney, sa oras. Maraming salamat po, Sir Danny. Maraming salamat sa kabayan. Iyan. Si Attorney Jose Amelito Belarmino, Deputy Privacy Commissioner, National Privacy Commission. Okay, maggagap lang kami, ha. Tapos meron pa tayong guest dito sa programang Kabayan.